Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Karin Scoop Station here. Ang video ko ngayon ay about sa upload ni Daddy Frankie. Sila ngayon ay nasa Surigao. Bale, dalawang beses siya nag-upload sa content na to. Yung first upload niya na may title na Kambal na Karamdaman ang Kanilang Problema, na inere ito noong August 1, 2026. Grabe, nagulat ako sa napanood ko sa video ni Daddy Frankie, yung kambal na 17 years old na nakahiga lang, na makikita mo ang itsura nila, na-deform po sila. Tapos, ang una nila is yung, alam mo yung upuang maliit, kahoy. Hindi daw unan kasi daw mainit. So, ganun lang talaga sila. Nakahiga lang sila. Hindi po sila nakakapaglakad o nakatayo. Nakahiga lang po talaga sila. Ngayon, sobrang nakakahabag ang kwento ng kambal na to. Aside na sa karamdaman nila, sa sitwasyon nila, wala na po silang mga magulang. Pareho na pong pumanaw ang kanilang mga magulang. Sila po ay 6 na magkakapatid. Tapos yung nagbabantay sa kambal ay yung kapatid nilang babae na si Marbelina na 15 years old. At kaya naman napuntahan ito ni Daddy Frankie sa Surigao ay dahil kay Sir Botete. Ayun, siya po ata ang nanghingi o inilapit ni Sir Botete. Hindi ko masyado alam ang kwento kung bakit, paano nagsimula. Basta nabanggit lang doon sa video na yung si Sir Botete, through Sir Botete, kaya nadalaw ni Daddy Frankie ang kambal na yon na sina Marvin, tama ba ang pangalan ko? Marvin, ayan. 17 years old. Tapos yung kapatid niya na babae, ay hindi na nakapag-aral ng normal, pero nag-aaral sa ALS. At yung iba pa nila mga kapatid ay nagtatrabaho. May mga kuya pa pala sila. Tapos ang trabaho ay nasa mining. Mining po ang hanap buhay ng mga kapatid ng kambal. Tapos, tinanong kasi ni Daddy Frankie na anong nangyari sa kapatid ni Marbelina, yung kambal. Sabi ni Marbelina, sobrang baby pa daw siya, kaya wala siyang alam kung anong nangyari sa mga kapatid niya. Basta tawag ata nila is palaka. Kasi daw mukhang palaka ang itsura dahil na-deform nga po sila. Tapos sabi niya na nagpa-check up na, ayon sa alam niya, napa-check up naman daw ang kanyang kanyang kapatid na kambal, pero yun nga, wala pa siya talagang kaalam-alam nun dahil sobrang liit pa daw niya. Hindi daw niya alam kung ano ang findings ng kanyang kapatid. At ayun na nga, binigyan ni Daddy Frankie ng 5K ang magkapatid at binigay nga dito sa kambal. Yun ang humawak at nakakatuwa pa dahil kilala nila si Daddy Frankie, nakafollow sila dahil nanonood daw sila sa Facebook at ang kaligayahan nila ay yun sa cellphone. Naway mabigyan din sila ng cellphone, no? Matulungan, hindi lang si kay Daddy Frankie,
yung video na yun, isang malaking way yun para marami pang mabigyan ng tulong ang kambal. At sa ganitong sitwasyon, ito yung talagang dapat tinutulungan, no? Tapos, yung iba, yung mga politiko, kanya-kanya lang silang payaman, samantala yung mga nasa laylayan, lalong naghihirap. Tulad nito, itong content ni Daddy Frankie na pinuntahan niya sa Surigao. Ito ay need talaga ng tulong para, alam mo yun, mapatignan kung ano ang dapat gawin sa mga gobyerno natin. Grabe, no? At ayun na nga, dumating din ang lola nung kambal na ang tawag na rin sa kanya ay mama. At tinanong din ni Daddy Frankie kung ano ba talaga ang nangyari sa kambal. Sabi niya, kasi Bisaya ang salita, hindi siya nagtatagalog. Pero si Daddy Frankie at ibang team ni Daddy Frankie, Bisaya naman, nakakaintindi rin naman kasi sila. Pero Tagalog ang sagot ni Daddy Frankie, Bisaya ang salita nung mga tao doon. Sabi nung lola, maliliit pa sa tanda niya, maliliit pa lang yung kambal ay nakapaglakad naman daw. Kaso bigla daw itong natumba at nabalian. At since then, ganun na ang nangyari dun sa kambal. Parang weak ang mga buto ng kambal kaya naging ganito. Akalain mo nakatayo, nakakapaglakad pa naman pala sila. Kaya siguro sa pera, kaya hindi rin siguro napa-check up. Pero siguro kung na-interview din ni Daddy Frankie yung mga kapatid niya na mas matanda, baka kahit papano may alam tayong kwento, no, na ikwento rin. And then, tapos binisita ulit nila ni Daddy Frankie, kaya nagdalawang upload sila dito na second title ay Kambal na Karamdaman ang kanyang malaking problema, muling naming balikan. Inere naman ito noong August 4, 2026. Sa second video or sa second upload nila o sa part 2, sila naman ay nagdala, sila Daddy Frankie ay nagdala ng grocery at bigas. Ayan. At yun nga, dinatnan ulit ni Daddy Frankie na nandun lang din sila nakahiga doon sa kung saan niya unang nadatnan ang magkapatid. At yung kapatid ngayang babae ay galing pa nga yun sa simbahan, nagsimba. At ayun, nakakahabag ang sitwasyon nung kambal at naway maraming tulong ang magbibigay doon sa kambal na ang sabi daw ay pinaglihi sa palaka, kaya naging palaka ang ano. Pero syempre, sa science, may paliwanag talaga kung bakit na-deform silang ganon na kaya ang tawag nila mukhang palaka. Kawawa talaga. Kaya sa comment section, awang-awa ang mga tao, mga netizen na napanood yung video na yon. At yun nga, sana ay mabigyan nga ng tulong. At sana may wheelchair, ewan ko. Sana may magbigay ng tulong. Tsaka sobra, nakakaawa ang sitwasyon ng kambal. Kaya dahil sa'yo, Daddy Frankie, sa video mo, dahil na-feature mo sila sa inyong vlog, I'm sure maraming magbibigay ng tulong kasi isang way din yon na mabigyan ng tulong ang kambal na sina Marvin na 17 years old na deform ang katawan at nakahiga na lang. And thank you for watching everyone at sana'y mag-subscribe or mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Shout out Daddy Frankie! And that's it mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more scoops. Bye!